Ay, magandang gabi ho mga boss. Mga kamping, mga kabunyog. Naglabas na listahan ng mga inirekomendang mga kasuhan ng NBI inilabas na ng Department of Justice. Hiramin ho natin ito sa Bombo Radio Philippines. Meron ito one day ago, 76,000 views. So, no? Pagkano natin at mamaya magbigay tayo ng komento. Ito ang ano dito lahat po ng nangurakot sa kaban ng bayan natin ay dapat makakasuhan. Ibalik nila ang ninakaw nila at makulong sila. Yan ang sigaw ng mamamayang Pilipino. Ayan ang mga comments dito. Tuloy natin itong kwento. Ang mga kasuhan ng National Bureau of Investigation ay inilabas na ng Department of Justice at mahigit 20 sangkot sa manumalyang flood control projects. Kasama naman si Representative Saldico ay kabilang nga sa nailabas na impormasyon kanina. Yan at iba pang mga balita mga kabombo mamaya lamang dyan sa tanggapan ng Department of Justice. Nasa linya na si Bombo Grant Hilario. Bombo Grant, please come in. Bombo Dennis, official nang inilabas ng Department of Justice ngayong araw ang listahan ng mga individual na inirerekomendang makasuhan ng National Bureau of Investigation. Kasunod na makakalap ang kaguran ng matibay na sinumpaang salaysay mula sa mga testigong lumapit at lumantad kaugnay sa manumalyang flood control projects. Nangunguna sa listang ito. Nakakatakot Maraming kakasuhan. Sino nangunguna sa listahan? Ay si Ako Bicol Party List Representative Zaldico, mga senador na sina Chis Escudero, Senador Joel Villanueva, Senador Jinggoy Estrada at former Senator Bong Revilla, kasama pati si former Undersecretary Mitch Kahayon Uy, Maynard Ngu, Beng Ramos, former Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo, Engineer... Puro bilyonaryo yung mga kakasuhan Mukhang may mangyayari Tuloy. Henry Alcantara at iba pa. Sumatotal, Bombo Dennis, aabot ang bilang ng mga nasa listahan na inirekomendang makasuhan ng National Bureau of Investigation sa 21 individual. Ayon sa Department of Justice, ang rekomendasyong ito ay mula sa testimonya ng mga dating opisyal ng Department of Public Works and Highways na sina Engineer Henry Alcantara, Engineer Bryce Hernandez, Engineer JP Mendoza at Undersecretary Roberto Bernardo. Narito ating pakinggan ang pahayag ni Secretary Jesus Crispin Boying Remulla ng Department of Justice. So affidavits yan sa statements and the other background information that will make them suspect. Yung nga sinasabi ni Senator Estrada, she's vulnerable. It's true. Kasi nga, it is a prior record. So, it's part of the memory of people. Diba? Wala tayong magagawa. Kasama talaga yan sa hirap ng pagdadaanan niya. Kasi, ano na siya, meron na siyang record dati. Samantala, kinumpirma naman din ni Justice Secretary Remulla na bunsod nito'y kanilang inihahanda na ang hiling ng para sa International Criminal Police Organization o Interpol para isyuhan nito ng Blue Notice si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Bagamat wala pang Blue Notice, tiniyak naman ang kalihim na kasalukuyan na nila itong pinoproseso kasabay ng pagiging sangkot ito sa maanumalyang flood control projects. Aminado ang kalihim na hindi agad ito madalian sapagkat aniyay maraming impormasyon ang bumungad sa kaguran nitong mga nakaraan lamang. Habang layon anya raw nito na upang mabantayan at malaman ang lokasyon ng naturang mambabatas na nasasangkot sa kontrobersiya. Ating muling balikan ang tinig ni Secretary Jesus Crispin Boying Remulla ng Department of Justice. Yeah. Well, we're working on it. Yes, I'm asking Assistant Secretary Ali Cruz to help us with the Blue Notice. But of course, the statements of Saldico, we're still digesting them for this to be properly. We're still digesting all of it. Kasi nga, massive information na dumating the past 2 days. Dami. It's not that easy to digest everything. Mabigat. Ano yan, to give us information on their whereabouts and how they're going about their business. Para
person of interest yan sa Interpol is being notified that they are subjects of an investigation, of criminal investigation. I-apply pa lang. Pero we're working on. Sa kasalukuyan ay nakaalis na ang mga dumating na testigong sina Sara Diskaya, Sally Santos at Engineer Henry Alcantara dito sa Department of Justice. Sa kabila ng masungit na panahon, personal pa rin nagtunga mo ito para sa nagpapatuloy na ebalwasyon ng kaguraan ukol sa kanilang mga nalalaman. Live mula dito sa Department of Justice. Parang totoong kakagulat mga boss. 21. Lahat yung tinuturo na yun, tumatanggi, di ba? Wala namang umaamin. So, mga antanong, baka hindi na si Bongbong ang presidente. Hindi pa tapos yan. Balitaktakan na yan. Di ba? Sakupad ng batas dito sa Pilipinas. Yun nga na sinampa kay Sara Duterte ng National Bureau of Investigation Great threat Kaliwa-liwanag Hanggang ngayon, wala pang resolusyon kung may probable cause yung ala. Tuloy lang si Sara sa kanyang paglalakbay sa iba't ibang bayan ng mundo. Parang ba? Kawawa talaga si Juan de la Cruz dito. Talang yung nagke-carry cross lang kulong yung matandang, ay nako, ewan. Ito yung nangyayari sa Senado. Nung yung mahigit 3 milyong tao. Ako po ay nagnanais na mapasailalim sa Witness Protection Program dahil alam ko po nanganganib ang buhay ko at ang aking pamilya. Yun yung unang testimonya nitong baliw na to. Di ba? Humingi silang sa mailalim na Witness Protection Program. Tingnan bandang uli. Sa ginawa kong paglalahad na ito. Sa katotohanan na ang lahat ay nilagdaan ko, ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang nangangarin matulungan ang ating bansa. Ito po ay nilagdaan ko, Your Honor. Thank you, Orly. Bago magkakalimutan, Mr. Chair, I'm just concerned about the safety and security of this new witness. At Tungo concern si Bato sa witness Kaligtasan ng witness. Ay naka, Bato. Master Sergeant Orly Gutesa. Matanong ko lang si Orly, may baril ka ba? Ang Senado to. Ayan ang koneksyon ng baril. Bato talaga to. Yes, Your Honor, may service firearms po ako. Meron ka? Yes, Your Honor. May permit to carry yan? Yes, Your Honor. Very good. So you can defend yourself pag merong interesado sa buhay mo? Yes, Your Honor, at hindi ko na kailangan yung witness protection, Your Honor. Kaya kong sarili ko. Yan. Biglang ayaw niya na. Siguro may nagtibig sa kanya. Una sabi niya, di ba? Humingi ako ng para witness protection program. Ngayon, ayaw niya na. Di ba? Hindi nga pumunta sa Department of Justice to di ba? Kaya patawag ni Remulla to Basta nagbigay siya ng kasinungalingan doon sa Senado. Dala-dala nga ni Marco Beta di ba? Tuloy. Marines. Yan ang Marines. Paano yung meron kami ritong motion sana na koberan ka ng protective custody ng Senate. Baka makatulong sa'yo. Okay lang ba o ayaw mo rin yun? Ayaw ko rin, Your Honor, at ayaw ko nang maka-istorbo pa ng iba, Your Honor. Marines. Talagang kaya mong proteksyonan ang sarili mo. Yes, Your Honor. O, sige. At may mga tropa naman ako na kayang dumipisa sa akin, Your Honor. Alam mo, Mr. Chair,
Yes. Yung branch of service ko talaga noon, hindi pa ako nakabunot ng Philippine Constabulary. Philippine Marines ako. Ganyan po katapang yung Ayan ang Senado natin. Oo. Nagkwentuhan na sila. Ina, to. Marines. Kaya, Gusto mo pala pumunta ng Marines? kaso na pagbunot ko, Philippine Constabulary na bunot ko, kaya PC ako. Naging PNP. Ba't di mo sinuli? Eh, nagkikwentuhan silang dalawa ni Marcoleta. Nakikinig yung Senate President. Tagya na sayang ang oras, no? Tapos bumunot ka uli. Sabi nila, yan ang kapalaran mo, huwag mong baguhin. So anyway, Mr. Orly Gutesa, ayaw mo magpa sa ilalim sa USA, protective custody. Yes, Your Honor. Kaya malinaw tayo. Your Honor. Okay. Mr. with that, Chairman, go ahead. with the, siguro, kung magbagong isip mo, please let us know right away. Dahil hindi mo alam, baka may mga developments pagkatapos ng hearing na ito. Basta we are ready to accept Si Kiko naman to. Pangilinan. Nagkwentuhan lang sila, oh. your protective custody, the Senate. Right. Thank you, Senator Pangilinan. With that, I hereby suspend this public... Ano lang yan, oh. Wala. Ang gulo, no? Ito naman, sa bilyonaryo. Roque, nilinaw na hindi nawalan ng malay si Digong. Kanina sabi niya, natumba. Wala talaga itong mga to. Pakinggan natin. Si former presidential spokesperson Harry Roque kaugnay ng issue sa kalagayan ni dating President Rodrigo Duterte na nakapiit sa dahig. Magandang gabi, Attorney Harry. Yes, magandang gabi po, Pilipinas. Well, Attorney, sinabi ni Attorney Cristina Conti na hindi basta-basta ang pagbibigay ng medical records dahil kailangan nilang sumunod sa batas ng the Netherlands. Exempted din ba dito sa pag-obtain ng records ng pamilya? Well, hindi ko po alam dahil ako naman po ay hindi abogado dito sa Netherlands at hindi rin naman abogado si Cristina Conti. Pero ang aking pagkakaalam, nakakalap ako ng impormasyon siguro ng buwan ng Agosto galing sa isang empleyado ng detention facility na nahulog daw si Tatay Digong at tumama ang ulo sa sahig at dahil dyan ay ilinabas at dinala sa ospital. No? At kung hindi ako nagkakamali, ito yung pagkakataon na nagkaroon nga ng ulat na linabas sa ICC si Tatay Digong at ang sabi ay for routine check. So, yung empleyado naman, nagmamabuti lang kasi hindi niya alam kung pinagbigay alam sa pamilya. So, ang request niya sa akin, ipagbigay alam kay VP Sara na ginawa ko naman. Okay. Pero lilinawin ko rin na hindi ko alam kung itong impormasyon nito na binigay ko kay VP Sara ang basihan nung kailan lang binanggit ni VP Sara na nawalan nga ng consciousness si Tatay Digong dahil sa inadulas. Pero paki-clarify lang, Attorney Harry, ito po... Utangin ng mga to. Marites lang pala yung mga ano. Jesus, Marites, tuloy. Source po ninyo na nagkwento sa inyo na nawalan ng malay si former President Duterte ay first hand na may information, nakita niya mismo na nangyari ito. First hand po, no? Oho. Ang information po sa akin na hindi naman nawalan ng malay. Ang sabi niya ay tumumba habang naglalakad at tumama ang ulo. Okay, so hindi unconscious si... Well, yun po ang report sa akin ng tao, no? Opo. At kakilala rin naman ni VP Sara kung sino yung source. Hindi ko lang alam kung sila yung nagkontakan, no? Opo. Kaya hindi ko alam kung parehong impormasyon ang binasihan ni VP Sara. As an accredited counsel po ng ICC, paano po ba yung proseso? Just in case, halimbawa po, may nangyaring insidente sa isang detainee. Ano po ba dapat ang gawin ng ICC? Well, meron naman po talagang nakalista dyan ang next of kin at hindi po nawawalan ng next of kin ang mga Duterte rito, no? Napapansin nyo naman na meron silang schedule para palaging merong next of kin, parang ako merong abilya kay Tatay Digong. At kung wala namang next of kin sa dahig, dapat ipagbigay alam sa mga abogado, no? Pero ang sabi naman ng abogado, wala rin kahit anong abiso na ibinigay sa kanila na nagkaroon ng ganyang insidente kay Tatay Digong. Ang next of kin po na nakalista sa ICC, would you know who? Well, papalit-palit po sila kung sino Okay. po ang dumadalaw. Okay. So lahat po sila ay listed as next of kin. Si VP, yung tatlo niyang kapatid, si Ma'am Elizabeth, yung kapatid ni Tatay Digong, si Sir Bong, at saka ngayon yung mga apo, no? Sila Isabel, sila kong Omar, si Vice Mayor Rigo,
at saka siyempre si Ma'am Hanilet. Okay. Kung ang claim po ni VP Sara ay hindi sila nasabihan tungkol sa accident na nangyari involving the former president, ano po ang ibig sabihin nito? Well, una-una, malaki pong kababayaan yan, no? No. Sa parte ng ICC Detention Facility dahil kahit saan ka naman pumunta, kahit anong batas ang pag-usapan natin, kapag merong aberya sa isang detene, kailangan ipagbigay alam sa next of kin o di naman kaya sa kanilang mga abogado. So ngayon, hindi natin na maalis sa ating isipan na baka marami pang mga pangyayari na kinukonceal ng ICC Detention Facility. Pero hindi rin po ba probability or posibilidad na maaaring kaya walang ni-report ang ICC sa pamilya o sa abogado ay dahil walang nangyari? Yun, mismo. Well, hindi po yan yung sinabi nung informante ko, no? At I just read yung interview rin ni Attorney Kaufman, sinabi rin niya na sinabihan siya ni Tatay Digong na nagkaroon nga naman pagkakataon na siya ay tumumba. And it's difficult to verify these information, especially wala tayong nakukuhang verified information as well from the ICC. Kasi po tinanong ang ICC tungkol sa nangyaring ito at ang sagot lang nila is that they never communicate on private life issues of their detainees. At saka sinabi po nila that ginagawa nila lahat ng measures to ensure the protection of physical and psychological well-being of all detainees. So ano po yung reaksyon nyo dyan? They have a lot to explain sa pamilya at sa abogado at sa sambayan ng Pilipino dahil mukhang meron silang mga pangyayari kay Tatay Digong na hindi nila pinagbigay alam. Okay. In relation naman po dito sa sinasabi po ni Attorney Nicholas Kaufman na pumapayag na daw yung Pilipinas o walang tutol ang Pilipinas dito sa interim release ni dating Pangulong Duterte. But of course, Malacanang already said na hindi po ito totoo at twisted fact daw po ito, sabi ni Attorney Claire Castro. What is your reaction to this? Alam mo, in international law, ang isang opisyalis ng gobyerno, lalong-lalo na kung mataas, no? Pero actually, yung pwesto hindi material, no? Miski isang sargento is also an agent of the state. Lahat ng mga pronouncement at gawain ng ahente ng gobyerno ay binding on the state, no? And this is according to the law on state responsibility. So yung sinabi ni Claire Castro, dahil siya ay presidential spokesperson, is binding on the Philippine government. Okay. So technically speaking, Attorney Harry, itong mga pangyayaring ito, you stand by and you believe with what Attorney Kaufman said na pumapayag. Of course. That is the status of international law. Alright, sige po. Maraming salamat po, Attorney Harry Roque. Tuwang-tuwa ako dito mga pre, no? Hindi ako makamove on sa video na ito. Laking tawa ko dito. Ito yung gago yung dala-dala ni Marco Beta, ay ni Marco Lecta, ayan. Sa TikTok, Talagang wala, binababoy na lang nitong mga pumapayag yung Senado na ginaganito sila, Basura. Ito. Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. Oh my God. Ulitin mo yung paragraph 20. Wala na ako. Hindi ko makita na putol na siya. So, huwag magmadali. Kung ano yun ang natulad mo ng bago sa inyo. Anong babasahin niya? Yung babasahin script na ginawa mo. Bago ibaba ang nasabing basura, ito. Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. Oh my God. Ulitin mo yung paragraph 20. Wala na ako. Hindi ko makita na putol na siya. So, huwag magmadali. Kung ano yun ang natulad mo ng bago sa inyo. Pinagalitan pa, puta ka na ito. Diyos ko, Marco Lecta. Nakakahiya ka, sabi. Puta, nagdala ng testigo. Puta na mo. Sa kaya, nako. Ay, nako mga boss. Kawawa. Malungkot, pero yun mangyayari yun.
Tama yung sinasabi nila Dick Gordon at saka ni Jun Losada, di ba? 21 yung sasampahan ng kaso. Sasampahan pa lang ng kaso yung 21. Sa korte. Puro bilyonaryo ho yan. Paano? Ako minsan naiisip ko yung mga bansa Singapore, Japan, mga ganyan. May hiya ang yung mga naglilid. Walang mayaman sa kanila, di ba? China, si Jack Ma. Trilyonary na si Jack Ma eh. Nakakasuhan pa ng gobyerno dito. Malungkot mga boss. Tama sabi ni Dick Gordon, di ba? Yung sa ngayon ng gobyerno, wala. Nag-create pa ng ICI na para mag-imbestiga ng mga corruption. Sabi ni Dick Gordon, di ba? Kung nagtatrabaho ito sa ngayon ng gobyerno, itong ombudsman na ito, sana hindi na kailangan yan. Di ba? Wala ako sa akin. Labo talaga may mangyari dyan. Kalungkot, no? Yun nga lang kaso sinampan ni Trillanes eh. Ang kapal-kapal ng mga paano. Hanggang ngayon, ilang taon na. Nung panahon ni Digong yung kinasuhan niya yung mga yan, hanggang ngayon, panahon ni Bongbong, wala pa rin nangyayari sa kaso. Yung ICC naman, drama lang ng drama yung mga Duterte doon. Nako. Kala siguro pero anyway, baka magaling yung yung abogado ni Digong, si Kupalman, Kalahin mo ka depensa may sayad di kayo yung kliyente ko, hindi na makanot, pauwi pa. Pa-release nyo na. Putang ina ng depensa yan. Pag pumwede yan, ang putang ina. Lahat ng mga nakakulong doon sa International Criminal Court, yun na rin ang gagawin nilang depensa. Di ba? Na yung kliyente namin may sayad. Kaya kailangan interim release. Magkulab na tayo. Ina yan. Ay, nako. Di ba? Pwede pala yun eh. Maghimatay-himatayan ka lang. Tagibag yan. Napakababaw na depensa. Putang ina, mukhang lulusot pa. Ewan Jeff Ramos na shout out. Tangin na wala. Nagago na nito mga Duterte yung mga batas dito sa Pilipinas. Pati ba naman sa dahig, magagago nyo pa. Napakaswerte nyo namang mga impacto kayo. Elizabeth Iscario, good evening Sir Rox. Maganda yan na nag-resign itong si Magalong sa ICI kasi nga mga Duterte din ito at may mga palpak din namang project dyan sa Baguio at baka involved din ang administrasyon niya sa mga palpak dyan. Di ko din bet yung Magalong na yan. Maski ako, pero noon bet ko yan. Pero nung pinagpupuri si Digong, ay putangin na ako na nabudol ako nito. Mary Lebron, shout out. Elizabeth ulit Dapat lang kasuhan agad ang mga yan. Yung mga district engineer dyan at mga palpak na project. At huwag ng pamarisan. Kung pwede nga, firing squad ng mga. Alam mo Elizabeth, hindi dapat yan, ikulong na yan. Tsaka kasuhan. Putang na. Umami na nga Nagturo na, bakit? Ang putang na, ewan ko batas na to. Michael Edwin Mike, shout out my friend. Elizabeth Iscario. Yung mag-asawang Diskaya na yan, sampulan yan, bawiin lahat ng ninakaw. Yung dapat nila, pati bahay, mga yan. At iba pang ari-arian. Kung ako naman ang tatanungin, firing squad ng mag-asawang yan. Hindi lang, pati yung mga kaso nga, hindi nga ganun kadali dito sa Pilipinas. Si Trillanes nga, ang daming sinampang kaso, kabibigat, no bail. Tangina na wala.
Jokiano. Dapat nga, yung ICI investigation, naka-public view. May live telecast para di maluto. Joselito Mabait, shout out. Supista Bunao, good evening po kuya, sa mga mahal mo po sa buhay at sa mga kawaryos. Mabuti naman magalong nagpusa ka na. Totoo. Sasabit pinasok na nitong businesson yung kakalkalin na yung Davao di ba? Erlinda Lapicero, shout out. Dapat magbitaw si Magalong. Mayet Garcia, shout out. Nag-resign na si Magalong sa ICI. Jopil, shout out. Dapat talaga, at mahiya naman siya, lalo may kinikilingan siya. Wala tayong aasahan na matino sa isa sa mga aso ng mga dutae. Yun nga, ba dito kay Bongbong? Bongbong. Whiskey, shout out. Yep, DDS si Tenga. Ay, Tenga, Whiskey ulit to. Karox, eto na yung shit hitting the pan. Nelson Nukop, shout out. Paano natin mapagkatiwalaan si Magalong? Up to now, di siya raw pinagsisiya sa pagsuporta niya kay Digong nyo. Yun nga tsaka kay Bungo, dahil nga sa isang hingi lang niya ay nandiyan agad ng padala. Hindi siya nagdadalawang salita. Diba? Parang ibig sabihin ni Magalong, talagang Whiskey ulit to. Sabay binago ng Supreme Court yung rules sa impeachment. Rox, mas mahirap na ma-impeach ngayon dahil kay Kalbo. Mamanot ako. Inom na malamig o magsasalabat ako. David Ali Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. Dapat lang na magbitaw na yung Mayor Magalong. Magaling Magalong pala. Kasi mukhang may kinikilingan siya sa mga dapat imbestigahan. Totoo. Given naman na yan Wala namang imbestigahan niya yung mga construction ni Bongo, di ba? Hindi may utang na loob ako. Isang hingi ko lang, nagbibigay yan. Putang. Nabidalin Mendoza. Dahilan na lang po ni Magalong na nagugulat siya sa laki ng korupsyon sa mga flood control project. At saka po, di pa pwede si Sentry ma-appoint dahil 1-year ban sa mga kumandidato sa nakaraang eleksyon po sa atin. Ganun ba? Si General, yung humuli kay Kibulog, sino ba yun? Kalimutan ko na yun. Torre. Leopreno Lanesa, shout out. Kahit nakalabas yung lawit ni Digonggong na naglalakad sa Davao, ay binoboto pa rin. Totoo. Tanginang yan. Richard Gere ang tingin nila kay Digong sa Davao Putang na yan. Leopreno Lanesa. Pasukin lahat ang bahay ng mga magnanakaw at kunin lahat ang laman. Ganon, dapat. PBBM. Librado Dubigo, blessed Saturday morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Terrible corruption talaga. Tama ang wish ni Cara David. Mamatay kayong lahat. Pastor John Lagon, shout out my friend. Nelson Nukop ulit King, di ba naman tunay na kupal yan si Cayetano? Sabi niya, talunin nyo na lang sa 2028. Gunggong nga rin yan. Yan ang mga inabot ng mga basta na naamoy mo yung tumbong ni Duterte. Yan ang mangyayari sa iyo, Erlinda Aquino. Kuya, sana kung may hearing sa Senado tungkol sa flood control, dapat hindi nahahaluan ng kung ano-ano ilang topic gaya ng mga dutae. Yun nga, Erlinda, pero yun nga, payag sila. Si Senate Tito Soto, duda ito mga to. Erlinda Aquino nito. Kuya, kung minsan nagdadalawang isip ko kay Lacson at Soto, ako, Erlinda, hindi ako nagdadalawang isip. 4 na isip.
Dapat hindi nila pinayagan si Cubeta na pagsalitain ng witness niya kasi dapat ipaalam kay Soto muna kung pwedeng ipasok ang witness ni Cubeta. Mismo. Surprise nga. Kalat ni Baya, shout out. Ha? Hindi, surprise. Putang yan ang mga yan. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out mga friend. Annalisa Apolinar, shout out. Malat na malat ako mga boss. Ha? Sabi ni Tia Deli. Sa totoo lang po, Sir Rox, ako po talagang namang saludo kay Mr. Gordon. Maski noon pa pong may issue formally na nililitanya niya po ngayon about sa mga kagimbal-gimbal at di po maarok na ubod po ng kamanghamanghang korupsyon ng mga sindikatong buhaya. Tama lang naman po siya ang kanyang pinapanukala. Wala nang maraming paligoy-ligoy at papetik-petik pa. Ano po, umamin na, kumanta na, nagturo na ng daliri ang mga buhayang sangkot. Ano pa po ang hinihintay po natin? Maliwanag pa po sa sikat ng araw na sangkutan ng mga sindikatong hagum. Buong akala po nila, tuloy-tuloy lang po ang ligaya, di ba? Biglang nabisaklat asan pa po silang magtatago para po sa akin, Sir Rox, implement the full force of the law. Full force of the law po dapat. Wala nang maraming palabok at proseso pa. Kulong na po dapat ang mga timawa, Sir Rox. Yun nga sabi. Kaso due process. Wala pong mangyayari kung lahat po puproteksyonan ng batas dahil sa mga natatakot daw po sila kanilang mga buhay. Dapat lang magdusa kayo, mga leche kayo. Ngitay ulit yan. Nung nagpapasasa kayong lahat sa pagnanakaw, naisip nyo ba ang takot o kaba? Lalo na mga taong bayan, ha? Ay nako. Huwag nga kami mga bugok. Kung dapat kayong bitayin lahat, deserve ninyo lahat na dapat lang, di ba? Pagpapatunay, walang sinisino at meron talagang batas. Pero kung ganyan na puro kuda lang at imbestiga ng galawan, Sir Rox, ano po ang hinihintay po natin? Ano po? Sa pugong biyahero. Ikaw naman. No? Sure ball ang panalo. Basta gusgusin ka, wala kang bahay, tuloy ang kwento. Wala pa tumpik-tumpik, siguradong join ako. Hindi. Buta makita ko lang pag bumukha nun, tang-enang yun, may background pa ng kala mo talagang Ay nako. Kalat nyo nito, talaga namang kasani. Matagal ko nang sinasabi sa iyan. Na ang bansa natin ay walang kapag-asa. Isa na itong basura. At lunod na lunod sa ebak ng korupsyon at kagaguhan. Sa lahat ng Pilipino, kung may pagkakataon o may oportunidad kayong mangibang bansa, ay umalis na kayo dyan bago pa ako malunod sa ebak ng katarantaduhan at kagaguhan ng Pilipinas. Bago pa kayo, sabi. Umiskapo na kayo dyan habang may pagkakataon pa tayong natitira, iskapo na. Ay nako, sang-ayon ako sa inyong kalati, kaso wala, hindi ako makaiskapo. Kalati ulit, Nako, Tito, nako po, si paring Tito, Diyos ko day, puday, isa ring ungas at ogag na yan. At pogo enabler yan. Patay tayo. Wala tayong maasahang tibay sa ungas na Senate President na yan. Wag na wag kayong bumilib at maniwala kay paring Tito. Kay paring Tito na yan. Patay tayo dyan. Ikaw naman kalat naniniwala ako sa'yo. Your guess is as good as mine. Joe Films, Kasani, kung magkakaroon tayo ng military takeover, ang dapat iluklok ng Pangulo ay si Senator Sonny Trillanes. Yan ang sinasabi ko. Sangayon ako sa iyo, Joe Films. Dahil siya ay isa sa tunay ng makabayan.
isang magiting at masundalo at pinanindigan ay ipagtanggol ang ating inang bayan laban sa mga kumagahasa dito. Kung nagtagumpay siguro ang Ocon Mutiny sa isinagawa niya ng mga katropa niya dahil laban kay Gloria Macapagal, baka siguro mas maganda ang naging takbo ng ating bayan. Sigurado, payag ako din. Malamang. May prinsipyo yung mama eh. Diba? Decide shout out. Lily Chang, shout out. Talagang puro lang yan umpisa kasi nililiko din ng investigador at gobyerno ni BBM. Imbestigahan ang mga kurap. Magnanakaw din ang mag-iimbestiga tapos i-appoint ng kapwa kurap para mapabilis ang kaso. Antayin lang, may panibagong issue para limot na. Case solved. Ito. JC of shout out. Sabi ko naman sa iyo, Sir Rox, ang makukulong lang dito sa flood control fund mga driver, mga bagman, mga bodyguard at mga sekretary ng mga politiko. Ni isang congressman at senador Walay, lalo na si Quezon de Bola. Duda pa nga ako kung makukulong mga dismaye. Kasi kayang magbayad ng 120 million para lang makapasok sa witness protection program. Sino naman ang hindi makakandara pa? Ingud-ngud ang mukha, ingud-ngud sa mukha ni DOJ Secretary ang request para makapasok si Dismaya sa Westfield sa Witness Protection Program. Di ba, Marcoleta? Nagtatanong lang po. Wala talaga 3J Shop 3J, ako naman, Xerox, si Magalong. Chus. Chus, ek lang yan. Pinagsasabi niyan. Ang tanong, DDS hindi honest at hindi mo mapagkakatiwalaan, period. Yan. The rest tayo. DJ Show pala ito. O ano itong pinagpakalat ng mga DDS na ox na lang daw ng interim release ni Gongs D. Kung di naman isa't kalahating ewan to si Kaufman twisted at what Attorney Claire said. Sabi ni Attorney Claire, kung ma-approve ng ICC ang release ni Gong D, di tututol ang Pinas dahil karapatan ng ICC yun. Yan ang sinabi ni Attorney Claire. Aba, ang dating sa tenga ni Kaufman, agree daw ang Pinas. Basta talaga DDS, aanga-anga. Ay nako. 3J Shop. Kung pwede lang makapunta ng dahig sarap batukan yung hayop na yun. Laki-laki ng binabayad sa'yo, kupal man. Tapos ang katipe-depensa mo, ina ka. Baliw yung kliyente mo, gago. 3J Shop ulit. Bastusan kung bastusan talaga sa Senado. Basta si Marcoleta, wala sa bokabularyo niya ang pinis. Walang sense of respect sa mga co-senators niya. At ni walang alam sa decorum. Bastos talaga. Nakikipagtalo sa chair ng Blue Ribbon Committee. Nung siya ang chair ng committee, kontrolado niya bawat magsasalita kung ilang minuto lang. Tapos siya, sabat na sabat, inubos ang oras ng senador na nagtatanong. Ang malala pa, fake ang testigo niya. Tingnan mo yung pagmumukha niya, putang ina. Parang nilamukos na utot PJ Shop, Sir Rox, maganda yung relo mo, wag mong alisin. Ikaw naman, binibiro lang kita. Sige na, uso kasi ngayon ang mag-display ng mamahaling relo tulad nila Bato, Quezon de Bola at mamahal na relo na binibili natin para sa mga hunghang na ito. Yung relo ko kasi ano yun Richard Gere. Hindi Richard Mill, Richard Gere. Romeo Calusa. Gandang gabi, Karox. More than better. Resign Magalong kasi may palpak ka din naman. Diyan sa Baguio, daming landslide. Hindi man lang nabigyan ng solusyon. Ni wala kang kundina sa mga Duterte. Sa palagay ko sa'yo, natakot ka sa mga Duterte dahil mabubungkal lahat ng baho dyan sa Davao. Yun nga, yun lang yun Yun lang yun, Romeo.
As simple as that. Tapos marami pang paeklot-eklot. Naku. Romeo ulit, oh. Eto pa, Karos. Itong mga nakaupong justices, puro matatanda na. Nag-uulyanin na dapat pag 60 to 65 dapat retire na, hindi pinaabot ng 70 to 80. Kaya tambak-tambak ang kaso. Century case na naman yan. Dapat lahat na sangkot dito sa flood control, ikulong muna lahat. Saka na lang yung due process. Saka na yung due process kung nati Ilocano. Awan maning tin man marayda amin eh. Yun talaga dun eh. Wala talaga makikita ang nangyayari eh. Si PBBM, ewan ko kay PBBM, His Excellency, mukhang iniikot ng investigasyon dito. 21 kapailan ng kaso, putang ina. Siyempre, kapailan ng kaso, korte, tapos ga-aralan yung nung korte yung 21 depensa nung 21 pinailan ng kaso, putang ina ba. Kailan yun ang pinailan ng kaso ng NBI. Paulit-ulit ako kay Sara Duterte. Grave threat dahil wala nangyayari. Yan pa. Romeo nito. Abdul Ruben. Bakit Ruben pa rin ang pangalan mo? You're converted Muslim. Dapat Abdul Jaul. Dapat ang pangalan mo kung fanatic ka sa pagka-Muslim mo. Dapat lagi mo sinasabi ang ala karim. Lalo na pag nagsasalita ng mga kalyado mo na puro denied at ubod ng mga sinungaling. Dapat binabanggit mo ang salitang ala karim. Baka di mo alam yan. Marilo Pabiana, shout out Blessed Sunday po tayo sa mga ka-warriors. Nakakalungkot nga po kung tunay masipag at tapat sila sa bayan, mapapabilis ang mga ganitong investigasyon. Sa laki ng confidential fund, di nila aabot. Ay, sinasabi ko sa ngayon pa ng gobyerno, yung NTFL crook, na kung sa pipili na yung nanalo, yun ang unang-una yung tatanggalin. Yung NTLF crook na yun, dahil yun nga, mga ano raw, insurgency, mga MPA, mga wala. Tama si Kalatni. Kung meron kayong way to get out of kaya ako minsan natutuwa ako pa may vlog ito ni Clero. Tuloy natin kay Malu. Nakakapagod na maghintay tayo ng conviction kasi hanggang mapapatagal nila, gagawin nila hanggang magulat na lang tayo, absuelto na ang kaso. Sa dami ng nanakaw nila na ginamit din parang mapawalang sala tulad ng ginawa ngayon ng mga Duterte, sukdulan kabi-kabilang fake news gagawin para lokohin at tagasunod nila. Sana nga po pupulutin ang ating bansa sa mga ganitong leader sa basura. As simple as that. Esma Kise, shout out. Good evening, Xerox. Dapat lang mag-resign na talaga siya. Kasi sabit din siya sa mga blood control dun sa Baguio. Alam niya na masasagasaan na din ang mga Duterte dun sa Davao na bisitahin nila. O, yun nga. Ramon Valencia, shout out. Bossing, natakot si Magalong. Baka ma-sniper sa Davao. At yung engineer na yan, magtatago na yan sa ilalim ng lupa. Mismo. Dapat, Ramon Valencia ulit to. Bossing, ang dami ng sign ng gobyerno, wala talagang nagagawang ang solusyonan. Puro na lang investigasyon, wala namang naaresto. Kita naman sa ang lakas ng tibay ng katiwalian, sige pa rin ang investigasyon. Yun na nga eh. Brother Elias, shout out. Ramon Valencia ulit. Bossing, ako, personal na mas malaki ang tiwala ko kay Senator Trillanes. Parehas tayo kung siya ang pinwesto ni BBM o kaya si General Torre. Kakalkalin tuwawas, wawalisin lahat nila yung mga hinayupak ng mga buhayan sa Pilipinas. Totoo yan. Kalahin mo kaapoy-tapoy si Donald Duck. Ay,
Mickey Mouse. O, ito pa mga pre, no? Bago tayo, Subtext. ito sa TikTok, oh. Si Huda, si Villanueva, si Junggoy naman yung isa. Tapos si Bong Revilla yata isa, oh. Nakakatuwa eh. This is it. This is what we've been waiting for. This is it. This is what we've been waiting for. Tingnan niyo yung tawa ni Atty. Claire dito, ha. Basura. Ito. Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. Oh my God. Ulitin mo yung paragraph 20. Wala na ako. Hindi ko makita na putol na siya. So, huwag magmadali. Kung ano yun ang natulad mo nung bago sa inyo. Anong babasahin niya? Yung pag-rayos script na ginawa mo. Bago ibaba ang Atty. Claire, ang halakhak ni Atty. Claire, grabe. Basta idol ko si Atty. Claire, ha. Totoo lang, ang galing. Oh, ang laking tulong yan, mga friends, si Atty. Claire Castro. Yan ang isa sa sulit ang sweldo ni PBBM dyan. Oo. Oo. Karamihan sa nakapaligid sa iyo dyan, sa mga Wibulong Brigade mo, naku. Papahama ka niyan. Sa totoo lang. Ha? Ilang taon na lang itatagal mo PBBM sa pwesto. Ha? Mariosep. Pero siguro tamad may ICC, puta na, ICC. Binababoy lang ng Duterte. Let's wait na lang. Yan. Bahala na si Panginoon Diyos, di ba? Magkulab, ano tayo? Mission accomplished, mga friend. Hanggang bukas pumuli. Basta may Panginoon Diyos, tapos na. Yun lang yun. Maniwala tayo sa Kanya. Kung ano man nangyayari sa atin, tumingin tayo doon sa mas bansa na malas para makahinga-hinga tayo. Oo. Diba? At least, hindi tayo parang North Korea. Diba? Kung sa North Korea lang ito, mga klase politiko na ito, puta, pinahiring squad na lahat ito. Oo. Ni Kim Jong-un.